sa Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Ayan, kayo patuloy pa rin po nakatutok sa Energy FM. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo 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 Woo! Hello po sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood via our social media platforms on Energy FM. Hello po sa inyong lahat through Facebook, TikTok, and of course sa ating team replays na nanonood worldwide. Ay, nakatutok sa atin ngayon, Mare. Itong sila Kuya Romy. Na in love daw ngayon. Si Ma'am Nina, si Ma'am Pinky, at si Rome Chris. Ay, hello Nagtatanong po. nga sila, Mare, kung ano daw maipapayo natin sa isang linggong pag-ibig lamang. Ay, eto, para kumalma ka, diba? Bibigyan kita ng tip para ikaw ay kumalma sa isang linggong pag-ibig mo. Ano ba yun, Mare? Eto na. Alam mo, para kumalma ka at matulungan ka, diba, na ma-detoxify ang mga negative vibes sa iyong paligid. Nako, eto na. Negative vibes? Oo, uminom ka ng MX3 tea with pandan. Ano bang meron dyan, Mare? Well, alam naman natin na ang bawat MX3 tea ay gawa sa dahon ng mangustina, hinaluan ng pandan para mas refreshing sa ating panlasa. Bongga naman pala yan, Mare, dahil ang isang sachet ng MX3 tea ay good for 1 liter of water. Pwede itong ihalo sa tubig na mainit or malamig. Tama. At pwede mo ring haluan ng honey or lemon para sa added flavor para sa buong pamilya. Correct! At eto na, para lang din sa inyong kaalaman. Makakatulong din ito, hindi lang kayo para ma-relax, kundi para ma-detoxify ang inyong katawan from any toxins. Diba? Kaya naman, kaya nga naman, Mare, diba? Kung meron ka pa mga katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. O di kayo na may tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Dahil sa MX3, dito ako believe. Diba? Ano nakakaloka to the highest level. Alam mo na, Kuya Romy, Oo. Yan ang inumin mo para nang sa ganun ay mawala yung Kaba-kaba. hinanakit. Kaba-kaba sa iyong dibdib at kumalma ka ng bongga, diba? Nako, eto na. Anong Mukhang chika? ito hindi to kakalma. Diba? Ang chika natin for today's video. Diba? Kasi nga, diba, matagal ng ugong-ugong na balita pero wala namang nagsalita doon sa mga involved tulad na lang ni Sam Milby at ni Catriona Gray. Buhat ng sila ay merong break-up na naganap di umano. Pero nung isang araw lamang ay tinuldukan na ni Sam Milby ang lahat ng haka-haka ng mga tao nang siya ay ma-corner sa media ko ng Saving Grace. Diba? Ay, anong chika ni Sam? Diba? Nung unang-una pa lamang, ang una ay kinlaro niya kasi tinanong kaagad siya ng ating kapatid na si MJ Felipe na kung sila ba daw talaga ay break pa or together pa ni Catriona Gray. Talagang kanyang mariing talagang sinabi na sila ay wala na. Diba? Pero nananatili silang, alam mo yun, magkaibigan, civil sila. Pero ang kinagulat ng lahat ng kanyang talagang sinabi na hindi na niya friend si Moira de la Torre. Diba? Ay, ibig sabihin FO na sila. Friendship over talaga to the highest level. Kasi sinabi nga niya na tipong, kasi parang hindi alam kung talaga ba nga, kasi nanggaling daw, di umano kay Sam Milby, na nasinimulan daw niyang i-unfollow nga si Moira. Dahil nga parang nagkaroon sila ng misunderstanding. Ay, may diba? mga akong yung dyan sa misunderstanding na yan. Kasi nga daw, para ba daw ang sinasabi ng mga nakalap nating chika mula sa ating mga chismosang kapitbahay na parang meron din daw yatang ginawang hindi maganda kay Sam Milby, si Moira. Like what? Parang hindi naman dinetalye kung ano at hindi rin na din daw binanggit ni Sam. Pero yun nga, kinumpirma niya na yun, kumbaga parang hindi naman na sila friends. Ganon. Ay, according dun sa narinig ko, ang chika, may mga sinasabi nga daw itong si Moira. Ito yung pwedeng pabulaanan ni Moira. May mga sinasabi daw itong si Moira sa likuran nitong si Sam. Hindi lang kay Sam. Diba? Sa likod nila Yeng, nila, Correct. nila Angeline. Parang yun tuloy yung sabi ng iba natin, chismosang kapitbahay ko na parang nagdudugtong-dugtong na ngayon. Na parang bang, kaya siguro in-unfollow ng buong cornerstone si Moira. Alam mo, Ano ang ba biggest yun?
ano daw, dahilan kung bakit in-unfollow ng Cornerstone, dahil daw dun sa panunulot issue. Diba? Kasi nga, napapabalita na itong si Moira daw, kinausap daw yung ibang artist ng Cornerstone na lumipat daw sa kanya. Kasi may tinatayo siyang parang talent agency. Oo. So parang pinipeg niya si Maha Salvador. Ganon. Ay, ang galing. Hindi ka sasayaw, B. Kakanta ka. Correct. Diba? Tsaka isa pa, kumaga yun nga lang daw talaga. Kaya marami ang nashook. Diba? Dito sa sa pahayaga ni Mr. Samuel B. Nang sinabi nga niya na hindi na nga niya, ini-start na niyang i-unfollow sa mga social media platforms itong si Moira de la Torre na nakakaloka. Kaya tuloy sabi ng iba, ay, mas pasabog ito kumpara sa pag-amin mo na wala na talaga kayo ni Catriona Gray, diba? Oo. Dahil huli silang namataan ng concert ni TJ Monterde eh. Oo. Diba? Na kung saan kumakrayola nga dito si Catriona sa awitin na inirender ni TJ. Pero, di ba, at least ito ngayon, natuldukan na ang issues sa kanila at kinlaro na rin yan na talagang wala na silang ugnayan. Bilang magkarelasyon ng ating 2018, di ba, na Miss Universe title holder na si Miss Catriona Gray. Ito ay kabalintunaan ng mga kumakalat na balita, Mare, na itong si Catriona nga at saka itong si Moira de la Torre at saka si Sam Milby ay may relasyon, kaya daw naghiwalay si Catriona at saka Sam. Yan ang isa sa mga pinabulaanan din nga ni Sam Milby na walang katotohanan yung kumakalat na intriga dahil sila nga ay magkasama dati sa isang talent agency. Kung kaya't madalas sila nagkakasama. Pero kung sabihin mo more than that, 'di ba, as professional relationship na meron sila, ay wala. Nga, 'di ba? Pero gaano kaya kalalim yung naging kasalanan nitong si Moira, para i-unfollow ka, 'di ba? Oo. Totoo kaya yun na sinabihan niya si Ate Reg na ayaw niya makipag-duet kasi matanda na daw si Ate Reg? Ay, siya ba yung napapabalita? Dinadaan sa blind item. Ito yung pwedeng pabulaanan ni Moira de la Torre kasi hindi pa naman ito Kumpirmado. Pero parang siya yung tinuturo ng blind item. Ganun ba yun? Oo. OMG. Diba? Lalo pang lumala yung issue nung nagpa-dinner si Ate Reg. Na hindi siya kasama? Hindi siya ka-join. Ay, hindi na invited. Oo, tapos may pagchika si Ate Reg sa asap na na buti pa daw yung isang singer ay gusto makipag-duet sa correct, kanya. diba? Yun nga yung chika natin nung mga nakaraang araw. Na parang, diba, may mga artist talaga na sobrang ligalig na makaduet siya. Tapos parang sinasabi niya, ay, buti pa siya. Natutuwa siya sa akin. Correct. Diba? Yung mga ganong aspeto. Walang pinagkaiba yan kay yung storya ni kung totoo man yan walang pinagkaiba kay Fiang at Pops Fernandez. Oo nga. Diyos diba? ko. Na kada lalabas si Pops Fernandez, ako po si Pops Fernandez. Kasi nga hindi kilala ni Fiang. Diba na nakakaloka? Pero yun na nga, ito, maring pinabulaanan. Pero ngayon mukha yatang ang alamin naman ng ating mga chismosang kapitbahay. Kung ano nga ba ang nagawa ni Moira de la Torre kay Sam Milby. At saka pinagtataka ko bakit nung umiiyak itong si Catriona, parang deadma lang si Sam. 'Di ba? Na parang hindi niya Actually, 'di ba, mayroon din yatang isang parang event din na kung saan niloko nga ni Inigo Pascual. Hinatak niya si Sam Milby habang alam mo 'yon, na nagsasalita si Catriona on stage. 'Di ba yung mga ganon na so, 'di ba? Hayaan na lang din natin. Pero yun nga, malamang aalamin pa rin ng mga tao at medyo alam mo yun, nagkakaroon ng linaw ang usapin patungkol nga sa sinasabing parang ang may problema ay si Moira de la Torre kung bakit inaayawan siya. Di umano ng kanyang mga kasama. Alam mo, hindi ko alam kung anong meron, Mare, pero alam mo, may mga chika-chika na itong si Moira daw ay may pinagdadaan ng yung parang sa personality niya. Oo, parang ganun yata. Meron yatang condition ito si Moira. Kaya nagdadaan sa ganito. Kung ano man yan, di ba? Ano, parang split personality, gano'n? Oo. O dual personality. Ano ba yung tawag doon? Taray, telepono ka, dual SIM. Taray. So, ano to? Queen Dura syndrome, gano'n? Myself? Myself din siya. Yung pag gumakanta siya, pasensya na. Hoy, lasing ka na naman. Ganun ba yun? Sinasaway niya sa sarili. Hoy, tumigil ka. Sinabi nang huwag kang kumanta kapag ka nakakainom ka.
Ganun ba Ay, wala yun? na nga siyang kanta, Mare. Parang 2 weeks ago, di ba? Parang may inilaunch siya na kanta sa ASAP. May Talaga? kinanta siya, di ba? Nag-aasa pa ba siya? Hindi, parang guest lang siya that time. Oh. Parang guest siya, pero hindi siya. Pero dati siyang mainstay ng ASAP, di ba? Ngayon, wala na kasi syempre yung asawa na niya ang nasa cornerstone eh. Oo, di ba? Na nakakaloka. Yun ang nakakaloka dahil yung asawa niya Oo. na talagang bugbog sarado sa pambabash nung sila ay Oo, naghiwalay. diba? Eh siyang nasa cornerstone ngayon at siya nawaji na elbow. Ang umaalagwa talaga. Karir ni Jason Hernandez ba siya? Mm. Oo, di ba? Jason Francisco, Jason Alcantara. Jason De Leon. Kung alin dyan yung tama, mamili kayo. Multiple Diba? choice na yun. Na nakakaloka. Pero yun na nga, kahit pa paano, diba? As in, nga nagkaroon ng linaw between Catriona. Kasi diba, it's been a year already. Kasi 2023 nung nag-propose tapos bigla nawala. Wala nagsalita both parties. Diba? Alam mo, nauuso na ngayon yung gano'n, no? Propose, tapos hindi matutuloy. Oo. Ngayong taon na naman, naku, mamaya pag-uusapan natin na nag-propose din. So meron Oo. nagpo-propose. Pero this time, parang feeling ko yata ay matutuloy yung nagbugbugan. Ay! So ano nang tawag doon? Hindi proposal. Rematch! Tama! It's a rematch, ganon. Grabe, ano to UFC? Correct. Diba? Wala naman yung mga panggalis yan, naklaruhan tayong lahat at nagkaroon na rin ng tuldok. Ay. Ang matagal nang iniintay ng lahat ang magbigay ng official statement si Sam Milby patungkol sa relasyon nila ni Miss Catriona Gray. Nakakalungkot na yung lalaki ang nagano, no? Wala, ayaw naman siguro magsalita. Di ba sa kultura natin mga Pilipino, babae talaga yung kumukuda kapag naghihiwalay? Oo, pero syempre, di ba, Miss Ngayon, Universe ka eh. Lalaki, no? Na parang tipong, hayaan mo na natin, sige. Di sabihin mo na, parang siguro gano'n. Di ikaw na magsabi. Kasi wala Loka. naman na talaga eh. At least, di ba, yun lang yun. Si ate mong Sam, kuya mong Sam ang ano. ate mong Catriona ang hinihintay kung mag-ano. Magkuda. Oo. Eh, hindi. Hindi, si kuya mong Sam. Yung boylet ang ano, ang boylet ang kumuda. Si Ate Reg. Woo! But anyways, ako mga panggayang po muna ang ating unang chika for today's video. Sa ating pagbabalik nako may rematch na magaganap sa nagbugbugang parties. Correct. Kung sino man yan, sama-sama natin makatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo 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 Woo! And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mo sabing radyo. Sabihin mo!